Eto na, ang huling sandali ni Cian Lester Beltran bago siya bawian dahil sa sakit na cancer. Makikita mo dito, tinetext niya na hirap na ako. Tapos tatanungin siya ng mama niya kung gusto niyang alisin ang kanyang ventilator yung nakakabit dito. Hirap ka na. Gusto mo patapos na natin yung ventilator mo. Ha? Patulog ka. Hirap ka na. Bago pa yan, nag-live po si Cian Beltran, no? Tsaka humihingi siya ng tulong, moral support, tsaka financial support kasi nga, ang hirap talaga, tsaka maggastos talaga magkasakit, no? Lalong-lalo na kapag cancer ang pinag-uusapan natin. Makikita natin dito sa kanyang live na a few days ago pa lang yan, no? Pero makikita mo talaga na hirap na siya huminga. Ang nakakabit sa kanya dito ay tinatawag na ventilator, mechanical ventilator, kasi nga baka medyo hindi na stable yung kanyang blood oxygen level, no? Kaya kailangan talagang magkaroon ng mechanical ventilation para tuloy-tuloy yung oxygenation niya. Tapos aside from that, maraming nakakabit sa kanyang katawan, mga fluids, IV fluids, para sa portal of entry ng kanyang mga gamot. So, yan yung parang live niya, 22 minutes, pero short lang yung kinuha ko dito, no? Ayan, so mararamdaman mo talaga kung gaano kahirap magkaroon ng cancer. Tapos, ito yung nakakalungkot na announcement ng mama ni Cian Lester. With great sadness, we announce the loss of our beloved son, Cian Lester Beltran. Lord, bless the soul of my son. Let him be resting in peace and experiencing the tremendous joys of heaven. In loving memory of my son, his life was a blessing, a treasure. The love you gave and the life you lived will forever be remembered. You will always be in our heart, anak. Mahal na mahal kita, anak. So, June 8, 2002, then August 20, 2023. Hashtag Inspiracian. So, what is a bone cancer? So, bone cancer occurs when a tumor or a typical mass of tissue na pwede mag-form sa bone, any part of bone. So, ito yung tinatawag nilang bone sarcoma. So, pwedeng yung tumor na ito ay malignant, na sa case ni Cian ay parang ano siya, no, kumalat siya, and it can spread to other parts of the body. So a malignant na tumor ay often regarded as cancerous. So it parang usually sa paa nagsisimula yung cancer, no? Pero yung sa case ni Cian kasi sa arms niya, kaya rare talaga yung type na cancer na ganyan. So, may kita niyo sa picture. So, ganyan yung itsura ng bone cancer. And, palaki siya ng palaki, tapos pwede siyang lumipat sa iba. Kahit na, alam mo yun, tanggalin yung infected part. So, nagmamigrate kapag malignant siya. So, yan yung nangyari kay Cian. And, pag-uusapan naman natin yung 3 possible causes of bone cancer. Dito sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang possible causes ng cancer. So, 3 yan. Ang mai-share ko as a healthcare professional, and ibabahagi ko rin yung na-experience ko sa hospital, no? Okay, ang number 1 is genetics / heredity. Na yung mga family member na nagkaroon ng cancer, yung genes nila, posible talaga na pwedeng maipasa sa younger generation. So, genetics, heredity, ayan, yan yung isa sa mga possible causes. So, yes, kung i-base sa mga history ng mga patients namin na may cancer, yes, sinasabi nila na yung mga auntie, lolo nila
nagkaroon din ng cancer. Yung mga ganon. So, basing sa na-experience ko nung nag-duty ako sa hospital. Number 2 naman is lifestyle. Poor lifestyle. Pwedeng sedentary, basta pinabayaan yung health talaga. Ito yung mga patients na na-encounter ko na grabing uminom ng alak, no? As in sobra. Sobra na didiretso sila ng 1 week. Tapos may iba na hindi ayaw nilang kumain ng gulay or any healthy foods, yung mga ganon. So, yun yung mga na-encounter ko na nung nagkaroon sila ng colon cancer, inamin nila na hindi naging healthy yung lifestyle nila, yung mga ganon. So, yun yung pwede ko ma-share kasi, syempre, pinagsisisihan na nila na ngayon nagkaroon na sila ng cancer, wala na daw sila magagawa. Not unless mag-pray, mali mo, miracle can still happen. The third possible cause is radiation exposure. Ito yung mga na-expose sa extreme radiation na one example is yung sa x-ray, diba? Kaya kapag pinapa-x-ray namin yung mga patients, lumalabas kami sa red light room to prevent yung na ma-expose sa x-ray. Kasi nga, diba, yung isa sa mga scientific na research wherein yung overexposure to radiation can cause mutation sa cells mo. And there's a possibility talaga na kapag nag-mutate, magkakaroon ng abnormal growth, ayan, pwedeng magkalid sa ganitong klaseng medical condition. Going back to the topic, naalala ko, siguro 2 years ago, if I'm not mistaken, nakikita ko na yung video ni Sian Lester Beltran. Tapos, mas lalo siyang naging popular nung na-feature siya sa KMJS magpakailanman, ayun. Lalong-lalo na nung nakita ko na-amputate yung kanyang arm. So, nagulat ako, ba't na-amputate siya? So, nakita ko, nagkaroon pala siya ng bone cancer. So, influencer, tapos, since influencer siya, syempre, yung condition niya is really parang nakaka-inspire na lumalaban siya despite na ganun yung condition niya. And then, after a few moments, nakita ko sa niya na nagkaroon ng regrowth or nag-migrate yung mga cancer cells doon sa ibang part ng katawan niya. So, 'di ba? Parang malignant yung case niya sa bone cancer. So, grabe, no? Pero, lumalaban pa rin siya. Kaya, ang dami talagang na-inspire sa kanya na despite the odds, lumaban siya hanggang sa huli. And, nakakalungkot nun, tsaka nakakaiyak sa video, sa isa sa mga huling sandaling video niya na ayaw niyang mahirapan pa yung family members niya and talagang sinabi niya na nahihirapan talaga siya. As you can see naman, nahihirapan talaga siya huminga doon sa kanyang video. So, grabe, nakakalungkot talaga.